Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Hoy, si Sara Duterte, galit na galit talaga, oo. Sa pagkakatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay General Torre bilang hepe po ng Philippine National Police. Mamaya, papakinggan natin yan. Meron din kasing mga revelasyon dito si General Torre. Astig talaga to eh. Mamaya pag-usapan natin yan. Sige, dito muna tayo. Kay Sara Duterte, kabitiran niya na naman yan. Alam mo ma'am, antayin mo magpresidente ka. Kapag ikaw na ang presidente, under your control na. Kung sino man ang gusto mong ilagay dyan, hepe ng Philippine National Police, hepe ng Armed Forces of the Philippines, at ng kahit na ano pa, kapag presidente ka na, magagawa mo yan. Pero as of the moment, upon checking, si PBBM pa rin po ang presidente. And kung ano ba na magiging decision niya, wala kang magagawa dyan. All you can do is to criticize. Pero wala kang magagawa dyan. Si PBBM pa rin po ang may control. Siya po ang mamimili kung sino yung gusto niyang italaga at wala kang magagawa dyan. Si General Torre may accomplishment. Siya, meron ba? Anong ginawa ni Inday? Sige, ilagay ninyo anong accomplishment niya. Anong nagawa niya para sa bansa. Pero grabe makabash eh. Nasa ABS-CBN masyadong sketchy yung decision. Wow! VP Duterte on Torres appointment as PNP chief. Sketchy ha? Kaduda-duda daw po ha. Itong pa-desisyon ni PBBM. Wow! Question na naman ang presidente. Kaduda-duda daw po. Ito naging desisyon ng presidente na italaga si General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Wow! Vice President Sara Duterte questioned. Wow! Karapatan niya mag-question ha. Sige. Okay. Questioned the appointment of General Torre III as Philippine National Police Chief, saying there were violations in Torre's serving of the arrest warrant of former President Rodrigo Roa Duterte. 1. May violation daw po na ginawa si General Torre sa pagsiserve ng warrant of arrest. Now, i-file a case against Torre. Kasuhan niyo si Torre kasi ganyan nyo yung ginawa yung kay Kibuloy. Tulad ng kaso ni Kibuloy, yan din ang sinasabi ninyo, may violation si General Torre sa paghuli kay Kibuloy. Nagsampa kayo ng kaso, di ba? Ano nangyari sa kaso na yan? Binasura. Di ba? Nasunog kayo dyan. Ibig sabihin, tama yung naging proseso, tama yung ginawa ni General Torre at ng kanyang grupo sa pag-aresto kay Kibuloy. Sino ang napahiya? Di kayo. Di ba na-dismiss yan eh? Sinampahan nyo ng kaso. Now, moving forward, dito tayo sa kaso ni Digong. Ini-insist ni Sara Duterte, hindi dapat naging hepe ng PNP si General Torre dahil merong violation sa pagdakip kay Digong. Anong batayan mo ng violation? Yung hearing ni Amy Marcos? Di ba in aid of legislation yon? Yung resulta ng investigasyon na yan para magamit, baka kinakailangan amyendahan yung mga existing na batas o baka kinakailangan gumawa ng bagong batas. Di ba yun yung purpose ng investigasyon ng Senado in aid of legislation? Huwag mong sabihin na yan ang batayan mo. Hindi ko pa alam. Basahin natin yung article. Yan ang batayan mo, investigasyon ni Amy Marcos na nagkaroon ng violation. Number 2, kung totoo, sa tingin mo may violation, you are a lawyer, meron kang access sa mga abogado, may mga resources ka, di sampahan nyo ng kaso si General Torre. Sampahan nyo ng kaso dahil violate ang karapatan ni Digong o kung ano man yung na-violate na yan sa pag-aresto kay Digong. Sampahan nyo ng kaso yung mama. Sampahan nyo si General Torre. Hindi yung puro voca. Sketchy daw May recent findings. Sabi niya may recent findings ang Senate. Ito na nga yung sinasabi ko Senado yung kino-quote niya. Sino nag-imbestiga niya? Si Amy Marcos. Sino si Amy Marcos? Best friend niya. Kaibigan niya. Saan ang patas dyan? Bias na bias yan. Di ba nakakatawa? Kaya naman pala confident pa siya may violation na ginawa si Digong. Si General Torre sa pag-aresto kay Digong base sa investigasyon ng best friend ko na si Amy Marcos. Yun lang pala yun. May recent findings ang Senate of violations of law of these police officers. So bakit mo naman gagawing chief of police? Masyadong sketchy yung decision, sabi niya sa mga reporter dyan sa The Hague. Grabe si Inday Una, nagda-doubt ka na sa kakayahan ni General Torre. Pangalawa, kine-question mo yung desisyon ng presidente na italaga si General Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Dahil sa illegalities daw ng pag-aresto noong March 11 nung nag-serve ng warrant of arrest galing sa ICC. Nakakatawa si Inday dyan Ay nako, talaga Magpresidente ka muna ma'am. Then irarespeto namin kung ano yung decision mo. Tuloy, napapahiya siya dito.
Tika. Allow us to mga gilid-gilid. Ang pinupunto kasi niya, even yung DDS, kasi piko na mga DDS nung tinalaga si General Torre, tinatawanan nila kasi si Diwata daw naging hepe ng Philippine National Police. Napakaganda naman ang accomplishment ng sinasabi niyong Diwata. Ito maganda yung plano ni General Torre. Ngayon ko lang to narinig sa kanya, Ka-Coffee, sa isa niyang speech about sa 911. Though, to be fair, itong 911, panahon pa ni Abalos yan. Alam na alam ko yan, Ka-Coffee, dahil natutukan ko yung project na yan. Itong 911, gagawin na centralized yan. Kasi, alam nyo naman yan, dito sa Pilipinas, yung mga nakikinig sa ibang bansa, of course, meron kayo dyan, emergency hotline, no? Dito sa Pilipinas, magkakaiba ng emergency hotline kada syudad. Quezon City, iba, Marikina, iba, Pasig, iba, etc. So, ang plano, panahon pa to ni Abalos. Kasi na-interview mismo ng grupo natin yung technology provider, no? 911, gagamitin na yan. Sa PNP muna, centralized, Philippine National Police, 911, emergency hotline, 911. Mas mabilis, Ka-Coffee, ang pagresponde. Now, nagsalita si General Torre at ang commitment niya by August. Ganyan dapat. Looking forward, may tinitingnan ka. Hindi yung in the coming time. Dapat specific. By this period, implement natin yan. Sabi nyo ha? Mahina si General Torre, hindi niya deserve maging hepe ng Philippine National Police. Ito, napapahiya kayo. Sige, pakinggan natin, Ka-Coffee, itong kanyang speech courtesy of TV5. Mga gilid-gilid sa bangketa, wala So, ang sa atin dito, ang mantra na gusto kong gawin dito, na aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Wait lang. Pause. 1. Police visibility. Natatandaan ninyo yung podcast ni PBBM kay Katunying, yung first episode ng podcast. Isa din sa minimension ng ating presidente ang police visibility. Gusto ng presidente, may police kung as much as possible kada kanto. Para mabilis na lalapitan ng taong bayan. Kasi for the longest time, Ka-Coffee, napabayaan yan di ba? Yung iba, no offense meant, yung iba nasa kwarto lang, yung police. Pero gusto ng presidente, lumabas kayo. And totoo, i-check ninyo. Sa akin lang, Ka-Coffee, pag uwi ko sa bahay, ang dami ng mga bagong makeshift na police station. Outpost ba? May mga tent silang itinayo, may mga police lagi on duty, which is malaking bagay. Dalawa na yung nakita ko, papunta rin sa bahay namin. Tatlo. Tatlo ha. Hindi natin nakikita itong tatlong makeshift na stations na yan. Ngayon meron na. May tent lang sila, may desk dyan, may mesa, may police na naka-duty. Yan yung sinasabi nating police visibility. Wala pang pasukan yan. Mas iigting pa yan kapag nagkaroon na ng pasukan, yung back to school. Pero ngayon, yung sinabi ng presidente, police visibility, nandiyan na yan. Now, ang pinupunto dito ni General Torre, aside from police visibility, nasa cellphone yun na. Lahat tayo may cellphone na. Lahat tayo may access na. Para mabilis tumawag. Ito yung hotline na sinasabi ni General Torre. Yan dapat. Iisa yung plano. Alam ng presidente yung gusto niya mangyari at kukuha siya ng tao na mag-i-implement dun sa gusto niya mangyari. In this case, si General Torre. Papahiya kayo. Magaling tong mama Darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto mong memorize sa mga... Wait. 3 minutes. Huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto mong memorize sa mga bata natin yan. So, pag may nangyari insidente, huwag ka na maghanap muna ng polis kung wala ka nakita polis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may polis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Promise! Okay, promise. Pinky swear ha. General Torre, pinky swear. Now, ang dami ng babash 3 minutes. Okay, naiintindihan natin. Itong 911 na to, when it was first introduced sa PNP, 2 years ago, 3 years ago, kasi may mga simulations na sila ginagawa. Alam ko dyan sa Angono, somewhere, Angono or Binangonan, basta dyang area, ginagamit na rin nila yung technology na yan Yung 3 minutes na sinasabi ni General Torre, pangarap yan. Pangarap yan, reality-wise, Ka-Coffee. Actually, sinasabi nga ng mga bashers dyan, impossible yung 3 minutes. Akin, walang problema. Hindi mo man maabot yung 3 minutes, at least, ang sinasabi dito ni General Torre, as fast as 3 minutes. Huwag natin tingnan na literal. Diba?
Kasi nung ginawa yan, yung inintroduce yung 911 technology na yan, syempre ginawa nila sa selected locations, no, sa ilang lugar. Hindi naman nila nagawa in 3 minutes, parang 9 to 10 minutes ata bago rumisponde. And you have to consider many factors, traffic, etc. Yung tawag dyan, yung mga address dito sa Pilipinas, mga iskinita, yan yung mga factors na dapat natin i-consider. Pero regardless, ako, personal take ko to, hindi pa ako naniniwala pa ha, na 3 minutes, andyan na ang responde. Depende pa rin yan, case to case basis yan. Kung nasa looban ka, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ma-traffic papunta doon sa lugar, at iskinita, mahirapan makapasok. Pero wag yung tingnan, as plain as that, na 3 minutes nandiyan na. Ang pinopoint out dito ni General Torre, I hope you are reading between the lines, as fast as 3 minutes. That's the ideal, 3 minutes. Pero kung hindi kaya ng 3 minutes, okay, 5 minutes. May diferensya ba? Meron. Maliit lang. As compared to the current system. As compared sa mga nangyayari previously. O saan ka pa? Hindi man mangyari yung 3 minutes na yan, at least mabilis. Lalo na, yung birth pains na sinasabi natin, kaka-launch pa lang ito, mararamdaman pa rin natin yan. May mga birth pains pa rin yan. Diba? Walang problema dyan. Huwag kayong masyadong bitter. At least may ginagawa eh. Yun nga eh, may ginagawa. Mas mapapabilis pa yan. Huwag kayong masyadong bitter dyan. Sa ating police service anniversary, i-demo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Agahan na natin ang demo, sasabihin ko na sa inyo. Tatanungin ko sa iyo, hihilingin ko sa inyo, maghanap na kayo ng kaibigan nyo na pwede yung tawagan. O, pupunta ka ng pulis lang, tetestingin natin ha. On the spot, bigyan nyo sa akin ng pangalan, bigyan nyo sa akin ng address, allow us to dispatch yung pulis na pupunta sa inyo. And start the time. Dapat 3 minuto, makikita natin dito ang itsura ng inyong, kung sino man yung kaibigan mo na yan na tinawagan mo. Sabay-sabayin natin mga 4 para may partida kasi ang isang responde parang napakadali. 4 na responde sabay-sabay sa buong Metro Manila. Kaya natin yan. And hatingin natin ang screen na yan sa 4. Andyan yung inyong mga pinarespondihan. Pwede yan yung inyong mga, ay sa mga naisip ko nga dyan sa mga media, yung inyong mga mobile. Tago nyo, basta sa video road lang. Kasi ibang-usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang-usapan yun. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para... Loko to si General Torre. Sige, isa-isa natin. Okay, sige. By August ka-coffee, implement nila yan sa kasabay ng police anniversary. Siya daw mismo magde-demo, no? In fact, may binibigay pa siyang sitwasyon. O sige, may kaibigan ka, tawagan mo kung nasaan siya, and then pupuntahan siya. And major roads, ha? Yan yung mga major consideration, major roads. Tama yung sinasabi natin kanina, kasi exemption naman yan, ibang case naman yan, pag mga iskinita pa, alam nyo naman dito sa Pilipinas, no, maraming mga iskinita pa. Pero yung basic concept natin dyan, sige, major roads. At ang idea niya dyan, kasi 911 centralized yung system di ba? Hindi lang isang grupo, hindi lang isang police station ang magre-responde. Ang pinupunto niya, sige, tumawag ka nandiyan sa center, no? Pag tinawag mo sa center yan, ang usually naman kasi ang dispatch niyan, kung sino man pinakamalapit doon sa location, siya yung tatakbo, di ba? Para mabilis yung pagresponde. Pero pinupunto diyan ni General Torre, sige, 4, sige, sabay-sabay diyan, paunahan na lang kayo kung sino yung mabilis na re-responde. Number 2, ito rin yung pinakagamit o pinaka-use ng police visibility. Kasi, as compared doon na nasa police station pa, kung titingnan mo, kung re-responde siya, medyo mahaba-habang oras pa kinakailangan niya para makaresponde. Pero kapag may police visibility na, may mobile na naka-standby, naka-ready, naka-coffee doon sa makeshift outpost, yung mga ginawa nilang outpost dahil sa police visibility, mas mabilis sila makakaresponde. Unang-una, yung sasakyan naka-ready na sa kalsada, pagtawag o iraradyo lang yan, okay, meron tayong emergency, etc., puntahan nyo yan, mas mabilis. Sabi pa ni General Torre, sige, yung media, kayo din, sige, yung mobile ninyo, yung sasakyan ninyo, itago nyo sa kung saan, basta major roads lang, hahanapin kayo. Huwag lang yung malayo at magtatago dahil baka gumamit na siya ng heartbeat monitor dyan. Tulad ng ginamit dito kay Kibuloy, no? Para sa pag-aresto kay Kibuloy, gumamit ng heartbeat monitor. Ay nako, sige. Ang dami nyong bashings, ang dami nyong ginagawa kay General Torre. Lait na lait kayo. Itong mama may vision, no? Ito yung plano. Nagdi-deliver itong mama na to. Bigyan natin to ng chance, pagkatiwalaan natin to dahil pinagkatiwalaan siya ng presidente. Magugulat na lang kayo. Yung 911 kabisado na natin lahat. Emergency hotline 911 in case of any emergency, tawag kayo sa 911 effective. 'Di ba? You have to understand, birth pains. Ilulunsad pa lang ito. 'Di ba? Ilulunsad pa lang nationwide data ito, no? Kasi sinimula na to sa ibang provinces 'di ba?
Kapag bago yung programa, may mga birth pains yan. Kumbaga mga nganay, di ba? Mga nganay ka, may mga problema ka may encounter dyan. But let's give this a chance. Itong project na to, give them a chance. Di ba? At itatama nila kung may pagkukulang, saan bumabagal, saan bumibilis, etc. I-address nila. Importante may ginagawa ka. Hindi man ma-meet agad yung ideal o yung dream ninyo, yung goal ninyo, at least kahit papano, slowly, papunta tayo doon. We are moving forward. Di ba? Bigyan natin ng chance. Yung mga bitter dyan, mga DDS na bitter dyan, makikinabang din kayo dyan sa 911. Ikaw, Sara Duterte, na bitter din kay General Torre, makikinabang ka rin sa 911. Bigyan natin ng chance itong mama. Di ba? O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Iba na sa Facebook, pasukin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo. At kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Mamaya ka-coffee, ayan, kita-kita tayo ha. Alas 6 po ng hapon, 6 p.m. hanggang 7:30 po ang Salamat PBBM Podcast. Every Wednesday po yan, Salamat PBBM Podcast. 6 p.m. hanggang 7:30 sa Facebook po. I-search nyo lang Salamat PBBM yung page, no? Salamat PBBM. Nasa Facebook din yan. Nasa YouTube din, no? Sa ating channel. Ipopost din natin yan. Siguro late lang na mga 2 hours, no? Makikita nyo rin po sa ating channel. Salamat PBBM Podcast. Kasama po natin si Palerista TV at si Yayam Dizon. Mamaya po yan. Kita-kits tayo. Paalam po sa inyo. Bye-bye ka-coffee. See you in my next video.